Konstruksyon ng seawall sa Pantal River sinimulan na. Barangay Pantal, goodbye baha na nga ba? Nagbabalik live si Jet Arcelian. CJ, walang ulan sa maghapon at hindi rin naman high tide. Pero makikita natin may mga namuong tubig pa rin dito sa Barangay Road ng Pantal. Hindi na rin inaalis itong abiso sa mga motorista na slow down water world. Pero ang mga residente ngayong 2016 umaasa na goodbye baha na sila. Gumagalaw na ang heavy equipment sa gilid ng Pantal River. Inilalagay na kasi isa-isa ang mga concrete file. Ihihilera ang mga ito sa magkabilaang bahagi ng Pantal River, simula sa dulo ng riprap hanggang sa bahaging tulay. Ito ang phase 1 sa konstruksyon ng seawall sa Pantal River. At kung may konstruksyon sa ilog ng Pantal, maging sa Barangay Road ng Pantal, mayroon din. Sinimulan na rin kasi ang paggawa ng drainage sa gilid ng kalsada. Nasa halos 1 metro ang taas nito, kaya kitang-kita ang pagitan ng level ng drainage sa kalsada. Pero wag daw mabahala dahil ganito rin ang itataas sa mismong kalsada ayon sa pamunuan ng barangay. Yung project ditong seawall, itong river natin is national. Pero dito, itong sa kalsada, sa Congress yan. Ang mga mangingisda gaya ni Mang Leslie Bon, kumikita ng 300 piso kada araw sa pangingisda sa Pantal River. Umaasa silang makakatulong ang seawall sa kanilang hanap buhay. Sa bagba. Tsaka kung makakatulong din dito kung nalalim yung tubig. Mababaw na kasi. Positibo rin ang pagtingin ng mga residente sa rehabilitasyon ng kalsada. Kasi luluwang yung kalsada at tataas, hindi na ganong mababaha. Kapag natapos ang mga proyektong ito, tuluyan na kayang goodbye baha ang Barangay Pantal? Sana nga, yun ang inaasahan natin na itong mga project na to ay talagang maiibsan yung mga problema ng constituent natin dito sa barangay. CJ, pasado alas 5 na pero overtime sa trabaho dahil target nga nilang matapos hanggang sa May itong phase 1 ng proyekto. Ayon kay Engineer Dion ay nasa 30 million pesos ang pondo nito. Ang phase 2 naman ay sisimulan pagkatapos ng eleksyon kung saan ang pondo ay nasa 50 million pesos. Pero bago nila sisimulan ang phase 2, CJ, ay kinakailangan muna nila ng negosasyon sa mga informal settlers doon sa malapit sa tulay. Nasa 100 households yan, CJ, at sila yung maapektuhan pero hahanapan sila ng relocation area bago simulan ang phase 2 nitong seawall. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Jet Arceliana.